The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magabukas kita sa aton mga Biblia dira sa Hebrews chapter 11. And basahan ako nini sa King James Version, Hebrews 11:1-3. Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapasalamat kita sa Ginoo sa sini naman nga bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton kag sa kahiginan nga makapamalandong sang iya nga pulong. And sa aton nga pagtuon ari kita gyapon sa Hebrews chapter 11. This is one of the most familiar definition and tawag sina an expression of what is faith. So ang pag-define diri and pagsaysay diri sa tawag nga pagtuo, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And kabayi nga sa siniya pagtuo naton mas tagaan pagid naton ini sang pagintindi kag mapadalman pagid naton ang ini nga pulong sang Ginoo. So nagapadayon kita sa aton nga series Living by Faith, ikatatlo na nga parte sa aton nga pagtuon, sa aton nga proposition no kon nga kaundan sa aton nga pagtuon sa sining adlaw. It is that our proposition is Christian life is starting by faith and finishing by faith. Amo na ang thought sa aton nga pagtuon. Christian life is simply starting by faith and finishing by faith. Ang ginatawag daw nga Kristohanon nga pagkabuhi, no, nag-umpisa ini sa pagtuo kag magatapos man ini, no, kag tapuson naton ini sa ginatawag nga pagtuo. So sa Kristohanon nga pagkabuhi doesn't mean nga kung ikaw nagsunod kay Kristo maging matawhay ang tanan. Actually ang ginahambal sa pulong sa Ginoo is kabaliktaran sa sila nga statement. No, kay iban may gahambal sila nga kung magsunod ikaw kay Kristo, you will be healthy, you will be wealthy, you will have a good life. Pero ti hambal gani ni Kristo, if you will follow me, you will have to deny yourself. You have to take up your cross daily and follow me. So ang pagpanginwala o kung pagbiya o kung pagpatay sang aton nga kaugalingon, hindi ginanaton kaya kung kita lang kag makapuy na. And even taking and carrying our own cross, may ara kita nagkalain-lain nga mga kasablagan kagabugatan sa aton nga pagsunod sa Ginoo. And it is a daily battle, a daily struggle nga kinahanglan hakwaton gid naton ang aton man nga mga kabugatan. It could be the consequences of our sin, it could be sa mga normal naton nga mga problema sa adlaw-adlaw o kung ano pa man ang pwede nga mag-obstruct sa aton or mga distractions sa aton nga pag-alagad kag pagsunod sa aton nga Ginoo. And that is why sining nga Kristohanon nga pagkabuhi, kung may ara pa man nga magtubo sa aton, amo ina ang aton nga pagtuo sa Ginoo, our dependence, our trust in the Lord. Kay bangod nga kita hindi lang nga nag-umpisa kita sa sining nga dalaganon o kon kabuhi sa pagtuo, kundi matapos lamang naton ini paagi man sa pagtuo. So kumbaga kung tanawon nato nag-umpisa kita, makapadayon kita kag matapos nato ang ining dalaganon, ang ining Kristohanon nga pagkabuhi nga may nga paagi lamang sa tinatawag nga pagtuo. Yan kabay nga pareho baladra sa Hebrews chapter 12, amo ning ginapaabot man naton, no, nga matapos naton mga dalaganon. Kay bangod nga damo ang mga tumalanaw nga nagatan-aw sa aton man nga pagdalagan. There is this so great a cloud of witnesses nga nagatan-aw sa aton nga pagdalagan. And hambal gani there is Hebrews 11 that we should lay aside every weight and sin that easily beset us, and let us run the race with patience, the race that is set before us. And kabay nga sa sini nga aton nga pagtuon, no, ang aton focus gid sa aton nga pagtuo is si Kristo, no, sa pagpaindis-indis ni naton kung kita
lang magtulok sa iban or magtulok sa aton nga ikasarang kaugalingon, wala gid, but we have to look on Jesus. Now, enough for that sa aton nga mga reminders, general reminders regarding and summaries regarding sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. Now, balik kita sa aton nga pagtuon o kung nga tagaan pagid naton sa nga mas dalom nga punto ang Hebrews chapter 11 nga ginahambal diri sa verse 1. Now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Na kung padalma nato ang ginatawag nga pagtuo is although it is often misunderstood as merely a wishful thinking or blind belief, ngarab lang kung ikaw nagatuo ikaw sa Dios, siguro ano mo lang na nagapaabot lang ikaw o kung nga daw bulag ina nga klase sang pagsalig, arab lang siguro daw wala ka na mahimo, ti matuo ka na lang sa Ginoo. But hindi amo ini ang buot silingon sa ginatawag nga pagtuo. Kaya ang ambal diri, faith is the substance. Buot silingon may unod ini, may ari ini nga pundasyon, may ari ini nga basihan. So ang pagtuo galis hindi lang ni siya nga habalo naton mayra ikaw masakit kag siguro basi mag-ayo man ikaw. Amo ni ang kinalain sa natawag nga positive thinking with faith. Now, positive thinking, you could think of anything positive. Pero ang ginatawag yang nga pagtuo, may-ari ini nga pundasyon, may-ari ini nga basihan. Faith is the substance. It is not just a shadow, but a substance of things hoped for. So, faith is the assurance or conviction that comes from what is already known, experienced, and revealed about God. When it comes sa ginatawag nga pagtuo naton sa Ginoo, again, this is not just blind faith or wishful thinking, pero nagatuo kita bangod nga nakilala naton ang Ginoo, na-experiensyahan naton kung sino man gid siya, kag nahibaluan naton kung sino ang aton Dios paagi sa kung ano ang ginpahayag sa aton. It could be ginpahayag sa kalibutan o kung ginpahayag gid mismo sa iyaman nga pulong. No, so kilala naton ang Ginoo, nahibaluan naton kung ano iya kaya himuon, nabalaan naton nga siya ang manunuga, siya ang naghigugma sa aton, siya ang naghatag sang iya nga bugos nga kabuhi. Na-experiensyahan naton kung paano siya maghimuno, magsabat sa aton mga pangamuyo, kag paagi sina napahayag sa aton nga matuod man gid nga ang aton Dios maayo, matuod man gid nga ang aton Dios matutong sa iya mga promesa, matutong sa aton nga pagkabuhi. And so ang ginatawag nga pagtuo, it is not a baseless or baseless nga klase sang pagsalig, but the writer here presents the idea of faith as a confident look to the future based on reliance on God's character. Pareho bala ang isa ka bata, no, nagasalig siya sa iya amay bangod sang iyang ihibalo kung sino si tatay niya, bangod sang iya experience siya, no, kag bangod sang kung ano ang ginhambal sang iya amay sa iya. Kabalo na to nabi, kilala niya nga amay na niya, na experience niya nga sa pila ka tuig nga nagdako siya, amo ni ang amay nga naghimuno sa iya kag wala gid nagpabaya. And also amo ni ang iya amay nga na-experiensyahan niya nga matutom gid sa iya nga kabuhi. So kung ini nga bata pagbugtaw niya sa aga, may pagtuo siya nga may ara pagkaon sa lamesa. Ang ina nga klase sang pagtuo, hindi nga bulag nga klase sang pagtuo kung pagsalig, kundi ang ina nga pagtuo sang bata sa iya amay nga mahimunaan siya kada adlaw, nga may ara pagkaon sa ila lamesa adlaw-adlaw, kag nga tipigan at ipanon idulong siya sa iya eskwelahan adlaw-adlaw, is again napasad sa iya ihibalo nga ang iya tatay maayo, matutong, kag wala gid nagapabaya sa ila. Same thing man ina sa aton nga pagtuo kag pagsalig sa aton nga Ginoo, sa aton amay nga yara sa langit. Ang ginatawag nga pagtuo, it is the substance of the things hoped for. The substance of the things hoped for. No, ginalauman mo pa lang, no, nga matabo, pero ang ina nga klase sang pagtuo o kon pagsalig napasad sa kung ano ang ginhimo sang Ginoo sang una sa iyang gahom nga ginpakita kag ginpahayag
niya sa pulong niya kag bisan man sa imo nga kabuhi. So amo na siya gali ang ginatawag nga pagtuo. Now, ang aton diri nga passage which is dira sa Hebrews, ang una diri nga ginsaysay sang writer, especially dira sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 18 is about the superiority of the Lord Jesus Christ. He is superior to the old covenant of animal sacrifices, superior sa mga high priest, superior sa sacrificial system, because he is both the high priest and the blameless and the perfect sacrifice. And so ang konteksto diri may ara abi nga mga Hebrews ukon mga Hudiyo nga nagtuo kay Kristo nga bangod sang mga doubts nila, bangod sang persecution towards sa ila, paghingabot sa ila, daw harap lang daw mabalik sila sa ila una nga relihiyon ukon pagtuo, nga daw hindi sila magpadayon sa pagsalig ukon pagpadayon sa paglaom sa kung ano ang promesa na hanungod kay Kristo nga siya man gid ang manluluwas kag Mesaya kag magabalik siya. And so ang ginhimo sa sining nga writer is gintagaan sila, ginsaysay sa ila kung ano man gid bala kag kung sino man gid bala si Kristo nga ila una nga ginsaligan kag kabay nga magpadayon sila sa pagsalig kay bangod nga ang ila nga pagtuo may ara basihan, no? Hindi ini nga tawag sila, hindi ini nga paloy-paloy nga klase pagtuo, kundi ang ini nga pagtuo na pasad sa pulong sa Ginoo, sa history na pasad gid mismo, no, sang Ginoo. So katahom diri nga ginsaysay pagid padayon, ginisa-isa halin sa kay Abel, kay Enoch, sa kay Noah, padulong sa kay Abraham. Yang ini nga pagtuo, no, the same maning ang pagtuo nga nagluwas sa ila. Kag nga ang ini nga pagtuo dapat hindi nila pagtalikdan, kundi nga padayonon nila, no, nga magsalig sa Ginoo. So hindi nga wala pulos ang ilang nga pagsalig ukon pagtuo. So in this passage, the writer demonstrates that godly faith is really trust, that what we have seen of God's nature, character should lead us to trust Him, and trust naturally leads to obedience. So kita naton diri ang mga examples nga na-mention ko man kagina bangod sa pagtuo sa sini nga mga taho that led to their obedience. So the same thing man sa mga ginsulatan nga kabayang ila nga pagtuo magapadulong sa ila sa salig pagid sa Ginoo. So true faith leads to trust, hope, and obedience. Kung matutuo ang imong pagtuo, magapadayon ikaw sa pagsalig, sa paglaom, kag sa pagtuman. So it is trusting God based on evidence of His nature and promises. Kung baga nagasalig ikaw, bangod nakita nimong ebidensya, no, wala lang ikaw nagasalig as if it is a positive thinking, kundi nga may basihan ang imong pagtuo. So ang ginatawag nga Christian life is, again, we are starting, continuing, and finishing by faith. Kung aton tan-awon, may ari ako tatlo kabutang i-share sa inyo regarding sa natawag nga Christian life. No, kag tibala nato in the context of faith o kung pagtuo, budlay gid, no, magpadayon kung sa aton lang hindi gini naton kaya, but indeed it is by the grace of God, it is by faith, no, nga makapadayon kita. So what is Christian life? Nagatubo kita sa pagtuo by faith, nagasunod kita sa Ginoo. May tatlo diri kabutang dasig lang man siguro na kun ma-explicar. Una is Christian life, no, as we follow God and Jesus Christ by faith. Christian life is first progress. Hambal diri ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13 verse 11. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. This verse implies nga nagumpisa kita sa pagtuo, bata pa kita, hubin pa kita sa pagtuo, pero kabay nga samtang nagadugay kita, we are progressing in our faith, no? So Christian life is progressing in faith. Nagatubo kita. But silingon nga kung sa imo nga paglakat,
ang ginatawag nga progress is hindi nga nangin stagnant ikaw o nagbalik ikaw, but just one step at a time. Pero nagapadayon. Bala na to ng istorya bala ng isang bao kag isang kuneho, no? Ang kuneho grabe gid kadasig, ang bao grabe kahinay, pero this is a good picture of progress. Hindi kinahanglan nga dapat dasig-dasigo naton gid tapos hindi man gali makatapos, kundi nga sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, hindi man na nga tayuyon ang tanan, hindi iya nga mangindasig kag masulhay ang aton nga pagdalagan sa sining pagdalagan sang pagtuo. But Christian life is progress. Amat-amat lang. Ang natawag nga progress kay isa hindi ni makitaan. Ang pagtubo hindi ini makitaan. For example, sa hindi ni manotisyahan kumbaga sa isa ka tanom. I mean, hindi man nato dayon makita tanom ikaw bisang isa ka bini o kung sa kamunggo. I mean, hindi mo man makita gid o kung mabantayan gid 24 hours. O kung may taho gid nga magbantay nga okay kita hugid ang iya nga pagtubo, kundi nga arab lang the time will tell that you are indeed growing. So amo na siya ang ginatawag nga progress kay isa sa amon mga pastor daw gaka ano man kami discourage man kami kay daw hindi namon makita ang progress. O kung Lord God may ara man gid bala pulos ang amon kada Domingo nga wali or kada adlaw nga pagpanumdum or ang amon nga mga bisita kay daw hindi man namon makita ang progress. Pero isa ka reminder sa akon, no, isa ka teacher ko man nag-share man niya tiniri lang isa ka iglesia kag makita mo gid ang progress through time. Now sa aton nga pagsunod ka pag-alagad sa Ginoo, maybe that we are also progressing in our faith nga kabay, hindi nga no magpadayon kita sa aton nga pagka binata-bata, kundi naga-progress kita nga halin sa una kita ang nagabatiti, kita ang ginatudluan, kita ang ginabisitahan, but may it be maabot ang tion nga kita naman ang nagasugid sa pulong sa Ginoo, kita naman ang nagabisita, kita naman ang nagabatiti, kita naman ang naga-follow up, hindi nga padayon lang yapon kita sa aton nga pagkabinata-bata kag immaturity kadasig sa aton masunggod o kon masaklaw, no kabay nga magtubo kita sa aton Ginoo, hindi nga puro lang kita tawag sana pangduwa-duwa na naman Lord God himunaan mo man gid ako, but may it be we are growing in faith, no, because the righteous will not just started in following God by faith, but we live by faith. So para magtubo kita sa aton nga Kristohanon nga pag-progress, ang kinahanglan naton is mangin mapisan kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kag pagbasa sini, mangin mapisan kita kag mangin intentional kita sa aton nga pagpangamuyo kag dapat ara di kita permi nga kaupod naton naga-fellowship sa aton nga mga utod sa Ginoo. Another thing, Christian life is not just progress, but it is a pursuit. It is a pursuit. Hambal ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things, and I count them rubbish in order that I may gain Christ." Hambal diri ni Apostle Paul, ginbiyaan niyang tanan, gitaligdan niyang tanan, kag ginlagas niyang ini nga manggad, and that is the Lord Jesus Christ, no? And sa Philippians chapter 3 12 to 14, gitagaan kita diri ni Apostle Paul sugpon sa sining nga kapitulo sang isa ka picture nga daw pareho kita sang isa ka manugdalagan nga nagapaindis-indis. Hambal niya, not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus had made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amo daw ni ang ginhimo niya, ginalagas niya si Kristo, ginalagas niya ang pagtuo, ginalagas niya nga manginbalaan siya. So amo ni sa gali ang ginatawag nga Christian life, hindi lang mangin passive kita, but we have to strain, we have to run after, we have to press on,
No, we have to pursue lagson gid naton. No? So pareho balas ang natawag nga pagpaindis-indis. Hindi gid ikaw magdaog kung hindi ikaw maglagas, hindi ikaw magdalagan. And kung may nauna sa imo, agod masiling ikaw nga man dadaog, dapat lagson mo gid na. Kung gusto mo ang ginatawag nga gold, dapat pangabudlayan mo gid na. You have to pursue it. So, isa sa mga pursuit naton, dapat lagson naton is to be holy. Habal sampulon sa Ginoo, we must be holy. We should be holy for God is holy. Mangin balaan kita kag mangin kaangay kita ni Kristo. So amo niya ang pursuit ni Apostle Paul sa iyang kabuhi. Ang niya may ambition is to please the Lord in my life. Nga mahimaya ang Ginoo sa iyang kabuhi, and that is through living a holy life. So isa man sa parte sa pagkabuhi nga balaan is kinahanglan naton bayaan kag patsyon gid ang aton nga mga sala. Bayaan talikdan naton kag utdon gid, pagutman gid ang aton nga mga sala kag ang tawag sina ang impluwensya kag ang gahom sang sala nga ara paghihapon sa aton nga unod. And so amo ni sagali ang ginatawag nga kabuhi nga Kristohano. Not only we are pursuing faith or progressing in faith, but we are pursuing holiness. We are pursuing Christ. We are pursuing to be faithful. And lastly dire, i-share ko sa inyo ang ginatawag nga Christian life as we live by faith is a paradox. Habal ni ang magsiling kita paradox, it is seemingly contradictory. Okay, we are both we are both saints and sinners. We are both righteous, okay, positionally, but we are practically unrighteous. Holy in the sight of God, but in the sight of men, and even, kita man niya sang Ginoo, sa adlaw-adlaw naton nga, we are still unholy. Damo gyapon kita kag makasala gyapon kita sa Ginoo. So we are simultaneously holy and unholy. We are simultaneously a saint and a sinner. We are simultaneously forgiven, and we are in need still of ginatawag na forgiveness. So, hambal ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 15, I do not understand my actions, for I do not do what I want to do, but I do the very thing I hate. So may ari nga conflict and struggle within us. We are paradoxical beings nga we are seemingly contradictory. Nga bala naton kung anong insakto, pero damo nga mga tion kung anong gusto naton kag bala naton amo ni ang kabubuton sa Ginoo, pero wala naton nga ginahimo. So Romans chapter 7:18 to 19, nagpadayon diri si Apostle Paul sa pag-express ang iyang struggle. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for I have desired to do what is right. Ara ang desire sa kay Apostle Paul himuon ng insakto, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. So klaro gid no ang ginahambal kag gina-express man diri ni Apostle Paul. No ang ginatawag nga pagpaindis-indis naton ang ini nga kabuhi sa pagtuo, hindi ini simple, but this is a battle. Kag I think isa ina sa need naton i-acknowledge kag i-consider that this is a battle of faith. So living by faith is not a walk in the park, but it is a battle of faith. Sa sini nga pagpakigaway naton, hindi kita makapadayaw nga kung nagatindog pa man kita or nagapadayon nga pag-on gid kita, kundi nga sa grasya lang gid sa Ginoo. Sa grasya lang gid sa Ginoo. Kung ikaw nagapang duwa-duwa, kabay may ara gyapon ikaw nga pagtuo nga magpalapit kag magdalagan sa Ginoo. Kung ikaw may kahadlok, kabay may ara gyapon ikaw sang pagtuo na magdalagan sa Ginoo. Ginoo, nahadlok ako. Ginoo, gapang duwa-duwa ako. Luwasa ako, Ginoo. Buligi ako. Now, just to give you a beautiful note on faith. So, pwede natin mahambal man ang tawag ng faith is doubting our doubts. Faith is doubting our doubts. Padayon natin nga kag-explicar naman natin sa sunod in our series, Living by Faith. May God bless us all, and to God be the glory.